Nang unang maupo si Pangulong Aquino bilang presidente ng ating bansa, nangako siyang dudurugin niya ang korupsyon sa hanay ng tanggapan ng kanyang pamahalaan. Ito ang naging pangunahin niyang layunin kaya't hindi naman nabigo ang Pangulo nang mapabilang tayo sa isang global survey na bumaba ang korupsyon sa ating bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamburo. Kayo ang boss ko. Kung walang kurap, walang mahirap. Mga katagang iyan nakilala at tumatak si Pangulong Benigno Aquino III simula nang siya'y manungkulan. Gaya nga ng kanyang nabanggit taong 2010 sa kanyang inauguration speech na paiigtingin nito ang patas na pag-uulat sa bayan. Papaigtingin namin ang proseso ng konsultasyon at pag-uulat sa taong bayan. Sisikapin naming isakatuparan ang nakasaad sa ating konstitusyon na kinikilala ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga pampublikong alitantana. Binuhay natin ang diwa ng people power noong kampanya. Ipagpatuloy natin ito tungo sa tuwid at tapat na pamamahala. Sa kanyang State of the Nation address naman taong 2011, binanggit naman ang Pangulo na bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan, tao sa interes na nakakarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang tuwid na daan. At nitong 2013, sa kanyang ika-4 na SONA, 6 ng punong ehekutibo. Noong ako'y congressman ng mga taga-Tarlac ang aking lakas, nang ako'y maging senador at hanggang ngayon. Kapangulo, nariyan ang sambayanan. Pilipinas, kayo ang aking lakas. Sa patuloy nating pag-aambagan at pananalig sa kapwa at sa may kapal, sinasabi ko po sa inyo, kayo pa rin ang sisigurong magpapatuloy ang ating nasimulan. Kayo ang sisigurong mabuburanan ng tuluyan ang mukha ng katiwalian. Kayo ang sisigurong hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan. Ganyan na lamang adikain ng Aquino administration na seryoso silang sugpuin ang katiwalian dito sa bansa. Iba't ibang hakbangin ang kanilang ginawa. Kaya nga ba base sa huling Global Corruption Perception Index ng Transparency International, unti-unti nang umaangat ang Pilipinas at napapalayo na mula sa mga bansa sa buong mundo na mataas ang antas ng korupsyon. Higit sa 177 bansa ang kabilang sa ranking. Mula sa nakalipas na ika-105 pwesto, ngayon na sa ika-74 na posisyon na ang Pilipinas. Taglay ang 36 to 100 points na nangangahulugang unti-unti nang nasusugpo ng pamahalaan ang korupsyon. Ang nasabing taunang ranking ang ginawang batayan ng iba't ibang sektor sa maraming bansa bilang panukat ng mga hayagang kaso ng korupsyon. Paliwanag ng Transparency International, perceived corruption ang kanilang ginamit dahil karaniwan ng ang mga maanumalya ng mga tiwaling opisyal sa iba't ibang bansa ay sikreto. Simula pa man noon dito sa bansa, marami nang nagsisilutang ang mga issue hinggil sa korupsyon at pinakahuli na dyan ang multibillion pisong pork barrel scam sa pangunguna ni Janet Lim Napoles. I invoke my right po. Sangkot ang ilang opisyal at mambabatas. Ayon naman sa palasyo, dahil sa positibong resulta ng ranking, mas lalong lalaki ang tiwala ng international community sa bansa. Dagdag pa ni Secretary Edwin Lasherda na resulta ito ng tuloy-tuloy na kampanya kontra korupsyon ni Pangulong Aquino, lalo na ngayong buhos ang ipinapadalang tulong hindi lamang sa relief kundi sa pondo sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa nasabing listahan, nangunguna sa pagiging transparent pa din ang mga bansang New Zealand, Singapore, Australia, Hong Kong at Japan. Habang mataas pa din ang korupsyon sa mga bansang Somalia, North Korea at Afghanistan. Mananatili pa ding maninindigan ng administrasyon na sugpuin ang katiwalian at tayong lahat ay tutungo sa tuwid na daan. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at sinimulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ko at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.